So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende ho yan sa time zone ng ating lugar at sang sulok tayo ng ating mundo, sang sa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa mga kababayan nating OFW, at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas, bumagpalang araw sa ating lahat. Okay, so mga kababayan ko, well, nandito na po tayo sa ating panibagong episode at balitaan dito sa ating channel sa Celebrity TV na kung saan mga kababayan, ibabalita natin dito ang mga totoong balita na pilit pong pinagtatakpan ng mga fentanyl vloggers. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balatang YouTube, pero bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kababayan and happy Friday sa ating lahat. Okay, so before na mag-start mga kababayan, well, syempre alam niyo na po na kung saan i-check muna natin dito kung sino po yung mga nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At ito sa listahan mga kababayan, naunguna po si Ma'am Shane Sibal, nandiyan po si Rebel Ferrer Official, Mariam Beda Siplon, Eduardo Cartera, and Missy. Syempre, i-greet po natin at saka pasalamatan natin ating mga channel members na sila si Beloved Ryan, Samuel Membrano, Pusong Inami, Cosmo Defender, Fiz Calante, Rosette Rowell, Bia Bibar, and Mel Grace Holmes. At siyempre mga kabayan, pasalamatan po natin ang nagbigay sa atin ng super thanks. Thank you so much kay Ma'am Carclia F. nagbigay sa atin ng $10. Thank you so much. At siyempre, i-greet po natin. At saka pala, kasama natin ang mga membro of Seventh-day Adventist Church. Nandiyan po ang ating mga early birds, Mariam Beda Siplon, Gina Agustin, John Cuan, Amy Sarino, Barkadahan Forever FM, Maiti Baisa. Nandiyan po kasama natin ang mga membro of the Church of God International na ni Brad Eli Makabayan. Nandiyan po si Benny Kiliet, Veronida Seriano, Wilma Malabanan, Jelen Quezon, Ruth Ariula. She is watching from San Diego, California. Nandiyan po si Nonel Floren Hills and Rodante Manimtim. Mga kababayan ko, isa po sa tipag-usapan ngayong araw, actually is our major topic po. Ito kasing statement na nilabas ni FPRD na kung saan nagmamakaawa siya sa kanyang mga followers na hindi na daw aawayin or wag daw awayin yung mga Marcos supporter mga kababayan. Tingnan nyo ang kanyang statement dito, paiba-iba mga kababayan. At honestly, hindi ko na talaga maintindihan dito si FPRD. Para siyang na-pressure mga kababayan. Diba, tingnan nyo po, siyang una dito ng shots fired, inakusahan niya si BBM na kabilang po sa listahan sa PDEA, minumura niya, inaposta niya, at talagang sinisiraan mga kababayan. Do you think sa kanyang statement, hindi magagalit yung mga loyalista at saka yung mga Marcos supporter mga kababayan? So ngayon, kitang-kita naman natin na talagang nagbangayan po ngayon, talagang batuhan po ng mga putik, ang mga Marcos vlogger at saka yung mga DDS vlogger mga kababayan. Pero ngayon sasabihin niya, nagmakaawa siya na hindi na daw awayin yung mga Marcos supporter. Tingnan nyo yung yung utak ngayon ni FPRD mga kababayan. Pati nga yung mga kaibigan natin ng mga DDS na talagang sabi nga nila, Sir Ivan, hindi ko na talaga maintindihan itong si FPRD at saka bumalik nga siya mga kababayan sa ating channel kasi alam niya na itong ginagawa ngayon ni FPRD, this is childish at alam rin niya na hindi po totoo na kabilang po sa listahan ng drug watch list si PBM mga kababayan. So marami pong nagalit sa kanya ng mga DDS. E sa mga kababayan, pag-usapan po natin. Ito na pong pagmamakaawa ng SMNI kasi gusto nilang makausap daw si PBB mga kababayan directly. Ito po tungkol po sa nangyari sa SMNI, doon sa programa po ng Laban Kasamang Bayan at saka iba pa. Gusto na makausap si PBM, isamantala mga kababayan na inalubustan nila noon si PBB mga kababayan. Di ba? Yung tungkol po sa pulburon issue at saka ang gustong harap po kay PBM yung si Attorney Mark Tolentino. Ito pong si Attorney Mark Tolentino, meron siyang post po na kumain siya ng pulburon at alam mo natin kung sino doon ang kanyang pinapatamaan mga kababayan. At lalong-lalo na, pag-usapan rin po natin. Meron kasing lumabas ngayon na isa pong Director General or former Director General ng PDEA at dito natin malalaman mga kababayan kung totoo ba ang sinabi o yung pang-akusa ni FPRD na kabilang sa listahan si BBM sa drug watch list. Siya dito ang mapapatunay na hindi yan totoo mga kababayan. At syempre, lalong-lalo na, pag-usapan rin po natin yung nangyari doon sa Senate hearing. Ito issue po ng PC sa mga kababayan. Update po, update.
Kasi nga, first time ko nakita si Senator Raffy Tulfo na ipinagtatanggol niya si PBBM Kababayan. Yes, actually first time ko po nakita yan kasi nga chairman yata yun sa PCSO. Ito po yung tungkol sa issue ng STL makabayan. Kasi nga marami na po mga outlets, mga luto outlets nagreklamo dito kasi nga marami na pong napasara na mga luto outlets dahil po sa 3-day pati po dito sa sa Iloto nga pala, pati po dito sa STL makabayan. So ayon po ng taga-chairman, alam daw ito ni PBBM. So doon po makabayan, sumabog po si Senator Raffy Tulfo at talagang sinabihan niya na stupid yung babae makahabayan. So para malaman natin yan, ipapakita natin po yung balita na yan at syempre marami pang iba. Alam niyo po si Sir Ivan. Palagi itong marulan ba mga pasabog, every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. Okay, so before na mag-start mga kabayan, well, syempre, kukumustahan ko muna kayo at saka shoutout natin ating mga pinalangga po na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kukumustahan rin natin mga kabayan ang mga pilangga natin na mga Marcos Loyalist. At syempre, nandyan rin po makabayan nating DDS all over the world. Hard to makabayan, lalong-lalo na. Maraming salamat sa Unit Team supporters. Girls, thank you so much sa mga returning viewers, mga supporters na Sir Ivan, mga sugis ng channel, thank you so much at maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At syempre mga kabayan, i-welcome rin po natin ang ating mga new subscribers, mga bagong pasok sa channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Okay, so as usual mga kabayan, before tayo pumunta doon sa mga mainit na mga balita at saka yung mga kamaritisan po ng mga fentanyl vloggers, dito muna tayo sa good news na kung saan ang balita mga kabayan, yung crime rate po sa Pilipinas bumaba po ng 28%. So for more details, let's watch this. Bumaba sa 28% ang krimeng na itatala sa bansa nitong Enero. Ayon yan sa Philippine National Police. Nagpaalala naman ng mga otoridad sa publiko laban sa love scam, lalo't nalalapit na ang Valentine's Day. Si Patrick De Jesus sa sentro ng balita. Patuloy pa ang pagbaba ng krimen sa bansa ayon sa Philippine National Police. Sa datos ng PNP, 28% ang ibinaba ng focus crimes ngayong Enero ng taong ito kung ikukumpara sa kaparehong panahon noong 2023. Patunay lamang daw ito na nakatutok sila sa kanilang tungkulin na panatilihin ang kaayusan at kapayapaan at hindi nagpapaapekto sa mga usaping politika. Bilang Pilipino ay ang pulis din po ay naririnig yung mga ganitong issue, pero kagaya ng laging pinapaalala po ng ating Chief PNP, ang PNP po, ang bawat miyembro po ng PNP ay hindi dapat po nawawala sa focus ng kanilang trabaho at magtutuloy-tuloy po yung pagtupad natin ng ating mandato. Muli ring iginiit ng PNP na walang planong kudeta sa hanay ng mga pulis. There is no destabilization plot, there is no kudeta. Kung ano man po yung mga naririnig po natin ay let us be cautious sa mga naririnig po natin na mga bali-balita, but on the part of the PNP wala po tayong namomonitor na any destabilization plot or even kudeta po. Kasama sa binabantayan ng PNP ang mga krimen online na nagkaroon ng pagtaas. Kagaya na lang ng cyber identity theft kung saan 12% ang itinaas. Base sa datos ng PNP Anti-Cybercrime Group, isa itong uri ng pagnanakaw ng identity online upang makapambiktima o mang-scam. So merong legitimate na tao, kinukuha ang kanyang identity through the use of social media or through email or even, ang sabi ko kanina, even YouTube channels or any platform that can identify a person na ito ay parang it is a true person pero somebody is manipulating that information. For example, maraming mga social media accounts na bigla nilang may nanghihingi ng pera. Or meron namang yung nadisgrasya ako, kailangan ko ng tulong mo. And at the end of it, nanghihingi siya ng pera. Ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center naman nagpaalala sa muling pag-usbong ng love scam, lalo pa palapit ang Valentine's Day celebration ngayong Pebrero. Madalas umanong biktima rito ang mga babae at miyembro ng LGBT community ayon sa CICC. Pinag-iingat din ng PNP-ACG ang publiko rito.
some, maybe, they are looking a relationship online during the month of February dahil alam mo naman yung sinasabi nilang malamig ang panahon nila during February. So, yun ang nangyayari kung minsan. That is a peer pressure among their friends, maybe families or office mates. So, kumbaga itong isa, naghahanap ng karelasyon sa online. Okay, so wag natin kakalimutan mga kababayan yung paalala po ng Cybercrime Unit na kung saan tungkol dito sa love scam. I think alam mo natin yung love scam, marami kasing nadali niya mga kababayan. Yung mga alam mo natin, yung mga Gen Z natin or even yung mga may edad-edad na, 'di ba, mahilig po sa internet or wala silang mga partners, naghanap sila ito ng mga partners, pero ang iba mga kababayan, diyan kasi nadadali. Lalong-lalo na first time pala na nakita or first time pala nila na nakachat, pero nagtitiwala kaagad mga kababayan. Diyan kasi sila nadali. Ang iba nga baka matigi pa eh. Ang iba mga ma-hold up pa. So bantay-bantay ho tayo sa ating mga ka-chat mga kababayan. Okay? So wag agad magpadala. First time pala natin na naka-chat, first time pala natin na nakita. So dapat wag ka agad bumigay mga kababayan. At saka doon po sa issue po ng tungkol dito sa crime rate po or not sa crime rate, ito sa social media crime rate nga pala. Kasi nga totoo naman talaga tumaas mga kababayan. I think karamihan sa inyo na experience po dito yung nakatanggap po ng message mga kababayan or doon sa Facebook nga pala na nahihingi sa atin ng pera. Even though yung account po na ginagamit ay kilala natin. So dapat bantay-bantay tayo kasi nga baka yung account na yun na-hack yung mga kababayan. At saka wag tayo basta-basta po mag-click na mga link na hindi natin kilala mga kababayan. Okay? At doon rin po sa 28% na bumaba po ng crime rate sa Pilipinas, well actually mga kababayan, marami talagang gaganon po yung kilay dyan. Totoo naman talaga yan. Well at least bumaba mga kababayan. Pero marami kasi mga kababayan natin na nagsasabi na bumalik daw yung drogas, mayroong mga patayan, mayroong rambulan, or any crime rate nangyari. Kasi nga, ang iba, kinocompare nila sa previous admin mga kababayan. Kasi daw sa previous admin, marami kasi daw natakot doon kay Digong. Sa panahon po ni PBBM, hindi daw takot mga kababayan, naglabasan. Pero para sa akin, ang explanation niyan, siguro tamad yung mga pulis na nandyan sa kanilang lugar mga kababayan. Yes, kung ganyan po ang nangyayari sa kanilang barangay, sa kanilang lugar, so ang ibig sabihin nito, yung mga barangay officials naging tamad, yung mga kapulisan nila naging tamad po mga kababayan. So dapat tayo po yung magkakaisa. Alam ho natin na bawal po yung ibang mga ginagawa dyan at baka kung nakikita natin, huwag kayong matakot, dapat isumbong ho yan sa kapulisan natin. Okay? So ang solusyon dyan sa nangyari po sa ating barangay na sabi lang, nagbalikan na daw yung mga crime rate, well dapat isumbong ho natin. Makiisa tayo mga kababayan. Okay? So dito na po sa isang good news kasi ito pong plano ng COMELEC. I think alam ho natin yung tungkol po sa internet voting mga kababayan. Internet voting, ibig sabihin, sa hindi mo nakakaalam, kasi nga, di ba, during sa election, marami kasi itong mga kababayan, like for example, mga OFW, kasi nga, ang iba, hindi po nakaboto mga kababayan. Baka siguro, mahigpit po ang kanilang schedule, mahigpit po ang kanilang mga amo, so hindi sila nakapunta doon sa consulate or doon sa embassy para bumuto mga kababayan. So ito po ang isa sa solusyon na nakita po ng COMELEC, internet voting. Actually, for me, advantage ng mga kababayan, pero sana man lang, sana higpitan ho yan. So ang plano dito ng taga-COMELEC, ang balita kahapon mga kababayan, naghanap lang sila dito ng mga bidders, yung mga network providers para po gamitin sa or sila na po yung maging transmission outlet para po sa nalalapit po na eleksyon sa 2025. Well, siya nga pala mga kababayan, itatanong ko lang po dito, okay ba sa atin yung internet voting? Please comment down below at saka babasahin ho yan ni Sir Ivan. Okay? So para malaman natin ang balita, let's watch this. 14 na kumpanya ang nagpakita ng interes para maging transmission provider sa 2025 senatorial elections. Kung noong mga nakaraang halalan ay nakabundle o iisa lamang ang provider para sa hardware, software at transmission ng mga boto, sa 2025 elections ay ihihiwalay na yan. Ayaw na po natin yung mga nangyayari ng mga nakakaraan na kapag hinanapan kami ng mga audit, mga transmission logs, hindi kaagad namin mabigay sapagkat wala sa amin yung kopya. Maganda po nasa amin at kasi kami ang kuusap ng telcos. Paliwanag ng COMELEC, kapag kasi ibang kumpanyang may hawak sa transmission, mas may iwasan daw ang mga anomalya sa mga eleksyon. Pag nagpadala kasi, mache-check mismo nung pinadalhang dumba nang galing sa makinang yon. Number 1. Number 2, sadya bang walang dinaanan ng mga tinatawag nilang middle person or yung tinatawag nila mga other servers na sinasabi na laging may issue na ganon.
Kanina, 14 na kumpanyang dumalo sa pre-bid conference para sa magiging transmission provider sa 2025 automated elections. Pero wala pa sa kanila ang bumili ng bidding documents. Kasama dyan ang Miru Systems Company Limited Incorporated. Yan ang South Korean company na kaisa-isang kumpanyang nakapasa sa eligibility test na hawak sa hardware at software system para sa 2025 elections. Bagamat desidido ang COMELEC na magkaibang kumpanyang hawak sa transmission, nilinaw ng poll body na pwede pa rin sumali ang Miru Systems sa bidding para maging transmission provider. Hindi pa po naman natin masasabi rin na yung kumpanyang yan, yung Miru ang mananalo sa ating pong procurement. Kasi remember, wala pa po tayong nabibigyan ng award. Hanggang February 14, tatanggap ang COMELEC ng bids para sa magiging transmission provider. Siyempre, dapat una sa lahat na-authenticate yung transmission. Sunod po dito, dapat ito po ay meron data privacy, confidential pa rin yung information, security. Dapat po maayos yung recording ng ating transmission. Accurate po yung pagkakabilang. Verifiable, auditable po siya. Lagi, number 1 po yan. Hindi lang verify, ma-audit po natin siya. Compatible, siyempre, dun sa ACM, tsaka dun sa consolidation and canvassing system. Accessible po dito sa mga gamit natin. And lastly, transparent. Okay, so ano bang take ko dito mga kaabayan? Actually, okay yan. Okay talaga yan. Pero dapat mag-provide sila ng mga servers na kung saan ito po ang advantage kapag marami kasi mga kaabayan. Like for example, bibigyan po ng server, isang standalone na server doon po sa mga AFP, doon po sa kapulisan, doon po sa mga media, at doon po sa mga anti-Marcos mga kaabayan. Okay ba tayo? Mas maganda 4 po na server. Actually, mahal naman talaga yan eh. Totoo yan, mahal po yung server mga kaabayan. Pero ang budget dito ng COMELEC, I'm not sure, baka abot yata ng 3 billion ba? Or 2 billion ba yon? Pero sa 3 billion na yan, well, malaki na ho yan na budget mga kaabayan. So dapat maraming server, baka para dito magkaroon po ng transparent mga kaabayan. Lalong-lalo na sa mga anti-Marcos. Sila po yung, yung liberal, yung grupo nila ni Lutang. Kasi para masabi na dito na hindi po kinalikot yung server mga kaabayan. At para transparent dito. Kung ano pong number na nakikita dito sa mga anti-Marcos, doon po sa media, sa AFP at PNP, ba dapat the same ho yung makabayan. At saka bakit ako nag-agree? Kasi nga yung hardware na gagamitin, ibang kumpanya. Ang gagamitin rin po dito na network, na transmission network, iba rin po ng kumpanya. So okay yan sa ating makabayan. So dapat ganun. So dapat noon pa yan ginawa makabayan. Okay, so forward tayo sa ibang balita. Dito na, pag-usapan na natin si FPRD makabayan. Kung saan si FPRD nagmamakaawa sa kanyang mga followers na wag na daw aawayin yung mga Marcos supporter makabayan. So for more details, let's watch this. Ang dati sagutan lang sa pagitan ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Pangulong Bongbong Marcos ay umabot na nga sa mga taga-suporta nila. Pati sila ay nagpapatutsadahan na rin. Pero si dating Pangulong Duterte nananawagan na wag na sanang mag-aaway-away ang mga taga-suporta nila dahil ang totoo, hindi naman daw sila nag-aaway ni Pangulong Marcos. Si Angel Pastor magbabalita. Wala naman daw away sa pagitan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang nilinaw ng dating Pangulo matapos nitong isa publiko na ang mga nasa likod ng kontrobersyal na People's Initiative ay ang mismong Pangulo, First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Payo lamang daw ni Duterte sa administrasyon, wag na sanang pasukin ang bagay na ito. Nauna nang sinabi ni Duterte na ang pananatili ng matagal sa kapangyarihan o sa posisyon ang tunay na motibo ng mga nagsusulong ng charter change sa pamamagitan ng PI, bagay na nagpainit sa sagutan ng mga taga-suporta ng mga Marcos at ng mga Duterte. Huwag kayong mag-away. Ako, I'd like to urge everybody, huwag kayong mag-away kasi hindi man kami nag-aaway ni Presidente Marcos. Sinasabi ko lang sa kanya, huwag kayong pumasok dyan. Kung hindi niya ituloy, happy days are here again. Huwag lang yan kasi hindi talaga pwede sa Pilipino. Sabihin mo na makuntinto ka na lang. Enjoy the remaining years of your presidency. Huwag ka na maghanap ng gulo kaya baka Marcos Senior ka. Kunesyon naman ng dating Pangulo ang ginawa ng COMELEC kung saan basta na lang itong tumanggap ng pirma. Gayong hindi naman nila kayang beripikahin kung totoo nga ba ang mga pirmang isinumite ng mga congressman galing sa kanilang mga distrito. Ito namang COMELEC, kayong COMELEC, you better shape up.
Tanggap kayo ng tanggap, tayap ng tanggap. For what purpose? Teka nga, tanungin ko kayo. Diba niyo, dumadating na yung ano, so we are at para ba? I-file ninyo? What is the legal purpose of you accepting the unverified signatures submitted by the congressman or their men na binayaran ng 100 pesos? You know, Comelec, pag ginamit mo ang pera tapos i-bribe mo ang Pilipino for him to sign a document, whether hindi lang lalayo yan, that is bribery, that is fraud. Makukulong tayong lahat dito o magkagulo tayo. Okay, so mga kahabayan ko, maniniwala ba tayo na yung kanilang pinaglalaban, yung tungkol po sa People's Initiative, na binibili daw nila or binabayaran sila, kaya nga sabi nila, Davao News is not for sale, mga kahabayan? Maniwala ba tayo na yan po ang totoong pakay ng mga kahabayan, na galit sila tungkol dito sa People's Initiative? Alam niyo po, ang basa ko dito, ang totoong issue to, takot sila na makapasok po yung ICC sa mga kahabayan. Correct me if I'm wrong. Actually, dyan po sila natakot, mga kababayan. Di ba sinabi ho yan ni Basti Duterte na kung tungkol daw sa ICC kasi nga nakapagsabi na siya na hindi maganda kay PBBM, pinaparesign niya kasi nga takot siya na makulong po ang kanyang papa, ang kanyang kapatid or pati po si Bibi Sara. Di ba sinabi yung mga kababayan? So ito pong People's Initiative, ito po ay pantakip lang po sa totoo talaga nila na pakay, mga kababayan. Di ba? So tingnan nyo ngayon, nanawagan si FPRD na huwag na daw awayin si yung mga Marcos supporter kasi hindi na sila nag-aaway ni PBBM, mga kababayan. Maniwala ba tayo hindi sila nag-aaway? Wait, totoo man talaga eh. Hindi naman talaga sila nag-aaway, mga kababayan. Siniraan niya lang. Pero kasi, yung sinabi po ni FPRD, parang nilagyan niya ng gasolina yung issue, mga kababayan. Well, syempre, si Silab ho yan. So talagang mag-aaway dito. Normally, yung mga Marcos supporter at saka yung mga DDS. Bakit? Syempre, mga galit po yung mga DDS, mga galit po yung mga Marcos supporter, mga galit po dito yung mga loyalista. Well, normal talaga na re-respect ho yan, mga kababayan. Sino bang hindi masasaktan dito na pinagsabihan mo si PBBM yung isang Marcos na kabilang sa listahan sa PDEA, mga kababayan? Diba? Napakasakit ho yan, talagang pakinggan. Maraming ng mga kababayan natin, ng mga loyalista na talagang umiiyak. Literal po na umiiyak, mga kababayan. At sila po ay tumatawag sa akin, talagang umiiyak. Nasasaktan sila, mga kababayan. So tingnan nyo, dahil po sa ginawa po ni FPRD, normal talaga na makipag-away dito yung mga Marcos supporter doon po sa DDS. At syempre yung mga DDS, re-respect ko yung, mga kababayan. Kaya ngayon nangyari, di ba, batuhan po ng mga issue. Okay, so bakit naman sila takot sa ICC? At saka isa na po sa issue, mga kababayan. Yung tungkol dito sa pondo na nakuha po ni Pulong Duterte, yung 51 billion pesos, di ba? Isa rin po yan sa pinakangaw-ngaw ni Pulong. Actually, ang gusto lang po ng taong bayan, i-explain niya kung saan nagamit yung 51 billion pesos. Napakasimple na po na question, bakit ayaw niyang sagutin, mga kababayan? At saka siya pa dito may ganang magalit, di ba? 51 billion pesos, napakalaki po na halaga yan, mga kababayan. Hindi po yan biro, di ba? So, tayo po, mga taong bayan, mga taxpayers, we deserve to know kung saan po yun ginamit. At saka, lalong-lalo na, actually, mga kabayan, meron pong na-forward sa akin isang DDS na kung saan siya po, sabi niya sa akin, Sir Ivan, please i-play nyo po yung video na to. Ito po ang totoong, sitwasyon doon sa Davao, di ba, yung flooding, mga kabayan. Yung flooding, sunod-sunod nga yan. At saka, ang explanation kasi ng taga DPWH, at saka pati yung DBM, ginamit daw yung part of the billion sa 51 billion pesos para daw sa flood control, mga kababayan. I think alam nyo na ho natin yan sa flood control po. Pero bakit nangyayari pa rin po sa Davao ang ganito mga kababayan, kalamidad?
Di ba? Flooding pa rin po. So, dito mga kababayan, actually, meron pong nag-comment na naman po. As in, marami nag-comment doon sa ating last vlog na kung saan sabi na, Sir Ivan, huwag mo nang i-shout out daw yung mga DDS, yung mga Duterte supporters. Alam nyo, in-explain ko na pa dito. Kasi nga, marami pong nag-comment mga kababayan. I think umabot yata kung lahat, siguro mga umabot ng 30 to 40. Ang dami pala ng comment na hindi ko na dito i-shout out daw yung mga DDS. Well, alam nyo kababayan, sana po maintindihan nyo si Sir Ivan. Bakit? Kasi alam ko po at naniwala pa rin po ako na marami pong mga DDS na mga matitino. Yes, totoo yan. Maraming matitino mga kababayan. Yung mga DDS na yon, marunong sila mag-check and balance dito. Like for example, viewers sila sa ating channel. Viewers po sila, siyempre, normally, doon po sa mga DDS na mga vlogger. Pero binabalance sila mga kababayan. Yes, totoo yan. Maraming nagsasabi sa akin na ang iba nga, naglipatan na, bumalik na sa ating channel mga kababayan. Bibigyan ko kayo na example mga kababayan. Ito po nag-comment, ng ngalan po na Virgilio Villanueva. Si Sir Virgilio mga kababayan, isa siyang retired police. Isa siyang Duterte supporter. At saka itong si Sir Virgilio, noon pa man, nung lumabas na ako dito sa ating channel, napapakita na si Sir Ivan, nandyan na po si Sir Virgilio. Alam ko naman po, hindi lahat po ng aking mga viewers na nag-comment dyan na nare-reply ko mga kababayan. Siyempre marami naman po, pero binabasa ko yan lahat ang inyong mga comments. Ito pong si Sir Virgilio, medyo nagalit siya sa akin noon, na-disappoint siya. Kasi nga, meron kong Sir Virgilio, i-correct mo lang si Sir Ivan baka magkamali ako eh. Kasi meron akong vlog noon mga kababayan, if not mistaken, yung po tungkol kay Bibi Sara, yung tungkol po sa confidential funds mga kababayan. So doon po sa aking vlog, kasi nga siyempre meron akong feature dito na isang vlogger, si Labrador yata yon, Sir Virgilio, si Labrador, then nandyan po si Mike Abbey, at saka pumasok rin po itong si Ninyong Barsaga, di ba tinira niya si Bibi Sara tungkol nga sa confidential funds. Doon medyo nadismayado, saka na-disappoint po si Sir Virgilio sa akin, sabi niya, Sir Ivan, iwanan mo na kita. Babalik daw siya doon sa mga dito supporter kasi nga sabi niya na bakit daw tinitira ko si Bibi Sara. So bumalik siya doon sa mga DDS na mga vlogger mga kababayan for I think 1 month yata, Sir Virgilio. Hindi kita nakita dito sa ating comment section. At yung mga 1 month yata until ito lumabas po yung issue kay FPRRD na yun nga siniraan niya si BBM, nakabilang daw doon sa mga listahan sa PDEA. Doon naman nagalit si Sir Virgilio kasi sabi niya hindi daw yan totoo. So babasahin natin ang kanyang comment mga kababayan. Sabi niya, bumalik ako sa iyo Sir Ivan kasi iba na talaga si Tatay Digong. Kalokohan na ang sinasabi niya. Paano malalagay sa drug watch list si PBM? Siya, pusher? Mga pusher ang nakalagay sa listahan. Mayor lang siya. Bakit siya pakikitaan ng listahan? So yan po ang ibig sabihin na hindi po lahat ng mga DDS mga rabid mga kababayan. Kaya nga sinashout ko pa rin dito. Katulad po ito example kay Sir Virgilio. So ngayon mga kababayan, bumalik na siya sa ating channel at saka dito na rin po kasama natin. Okay? So isa rin po sa example mga kababayan, si Ma'am Erlinda Lopez, siya rin po isang DDS supporter. Sabi niya, I admired FPRRD but what he did about the secret of PBBM is childish. As what PRRD said, PBBM is a friend, bakit niya nilaglag siya? As we can see, personal interest na nga ang kay FPRRD. So sila po yung mga DDS, example lang ho yan at marami po mga DDS na nag-comment nagme-message sa ating mga kababayan na talagang dismayado sila sa ginagawa ngayon ni FPRRD. Hindi na nila naintindihan. So dapat na po natin silang siyempre, alam niyo mga kababayan na tao lang po tayo, si Sir Ivan, medyo masakta rin po tayo, kahit ako po'y DDS noon. Alam ho yan aking mga viewers dito na talagang pure DDS talaga, galing po ko sa DDS mga kababayan. Pero siyempre si PBM na ngayon, namuno po, naging presidente natin, so dapat suportahan natin. Kasi nga, gusto ko dito sa ating channel na ibalita dito kung ano ang totoong nangyayari. At gusto ko rin po mga kababayan na uunlad po ang bansang Pilipinas. Ayaw ko ng mga awayin-away na yan. Kaya nga, siyempre, nagpapakita rin po ako dito ng mga vloggers na talagang binibira na po yung mga Duterte mga kababayan. Okay? So anyways, jump na tayo sa ating next topic mga kababayan. Ipapakita ko na sa inyo. Ito pong isang Director General na nakausap po ni Ninyong Barsaga mga kababayan, nagsalita na dito kasi siya po'y kinausap ni Ninyong Barsaga kung totoo ba yung sinabi po ni FPRRD, yung paakusan niya na kabilang daw sa listahan si BBM sa drug watch list. So for more details, let's watch this. Ngayong araw na ito, nabigyan tayo ng pagkakataon sa isang exclusive interview kay dating Air Forces of the Philippines
General Dionisio Santiago at dati rin po siyang PDEA Chief Director, at nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, siya po ay naglingkod sa Duterte administration bilang Dangerous Drug Board Chairman. Dito sa aking panayam, tinanong ko si General Santiago kung ano ang reaksyon niya na sinasabi ni dating Pangulong Duterte na itong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ay gumagamit ng ipinagbabawal na droga or yung sinasabing cocaine or pulburon. Wala pong kailap-ilap na sinabi ni dating General Santiago na wala silang record sa PDEA. Ito po si Santiago ay senior director po yan. Matagal na po siya sa tanggapan ng mga sumusugpo sa illegal na droga. Pakinggan po natin ang ating panayam sa kanya. Kayo tayo, dati po kayong PDEA, Dangerous Drug Board Director noon. Nung sa panahon niyo po ba, nasa listahan po ba, nasa list po ba si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos? Actually, tinanong ko yung deputy ko sa si Derek Carrion. Sabi ko, may natatandaan ba kayo na-encounter natin listahan? Sabi niya, wala. Tapos sabi ko, tama yan sinagot mo, Derek. Nag-reply ang PDEA. Yes, sir. Through Derek. Kasi unang-una, kung may report, hindi ka automatic na mapapasok sa drug list. Yes, sir. Kasi yung meron kami tinatawag National Drug Information System. Yes, sir. Nandoon lahat yun. Opo. Nandoon lahat yun. Ngayon, ibabalidate yan ang member ng committee dyan, PDEA, NBI, Armed Forces, National Police. Opo. Yung mga lahat ng law enforcement nagpo-contribute yan, pati Coast Guard. Opo. Ngayon, lahat ng report ibabalidate yan. Yes, sir. Pag walang agreement yan, hindi papasok kahit may report. Opo. Tapos sir, tatanong ko rin po sir. Kasi ang pinangangalandakan ni dating Pangulong Duterte, PDEA doon ang galing. Sa tingin nyo sir, totoo yun o ano lang? Ewan ko, basta kung saan ang source niya. Opo. Dahil kami, sa tagal ko, kaya nga sabi ko nga, I even invited si BBM to be our flag racing speaker. Opo. Ba't ko siya i-invitahin kung nasa drug list siya? Nung panahon na hindi pa siya Pangulo. Senador siya. Opo, Senator. Sir, sinasabi naman na hindi naman nagpangulo lang yes, sir. Si BBM nitong 2022, di ba? Yes, sir. Sir, ano po masasabi niyo doon sa mga pinangalanan ng mga general at doon sa mga narcolis na pinangalanan ni dating Pangulong Duterte? Yung iba po ba doon talagang nadawit lang o sadyang isinama lang na kalaban sa politika? Ito ba yung mga narcolis? Yung iba nagkuhan sa akin. Nagre-reklamo, ba't sila nasama? Pero hindi naman ako, yung iba, binalidate ko. Kung nagre-reklamo, pero walang magagawa doon. Hindi ko malaman yung mga pinangalanan niya. Yung pinangalanan siya na bandang huli, nakipag-request ng meeting sa akin. Kinounter ko muna siya. Yes, sir. Nung sabi niya, pero wala ako dyan. Wala akong involvement. Opo. Inamin niya sa sugal meron. Opo. Ngayon sabi ko, pwede order ko, babayero ko mo. Yes, sir. O sige. Hindi, kung ganyan pinangkutan, babayero ko. Opo. Hindi ka nagsisinungaling na ako. You can see me personally. Yes, sir. Sir, ito sa dati, nung nagsalita, dating Senator Antonio Trillanes, sinasabi, mayroon anak daw si Pangulong Duterte na sa drug list. Anong pong reaksyon niyo po doon? Kagaya ni Pulong na sinasabing may dragon group. Yung sa akin as far as we are concerned, alam mo mayroon report, pero ang report binabalidate yan. Opo. Wala naman kami nakita ng report Ibig sabihin, tapos ang makakasagot niyan, yung mga, but I doubt it very much, kagaya ng mga naging director ko sa Davao, wala naman silang binabanggit sa akin. Yes, sir. Yung chismis, marami. Opo.
Hindi naman naubusan ng cheese. Yes, sir. Tama po. Opo. Sir, ito sir, last na katanungan ko po, sir. Yung umuugong na kudita, may naririnig po ba kayo mga nasasangkot ng mga retiradong opisyal? Alam mo yung data na yun, hindi mo ganang kadali yan. Professional na armed forces natin. Alam mo, yung mga sinong credible leader na mag-lead sa kanila? Yes, sir. Kasi hindi ko yung mga nagpapalit ng resolution, iba-ibang grupo yung mga team mayor, non-team mayor. Sino ba credible sa kanila? Yes, sir. Credible ba yung mga Siguro, pagka nakakita ka ng charismatic na retiree, kaya may pinagsabihan ako ikaw, unang-una, general ang tawag sa'yo. Hindi mo naman kinukulit, hindi ka naman general. Yes, sir. Tapos sabi ko, hindi ka naman pensionado. Tapos sabi ko, kung pwede, diniretso ko siya. Kung pwede, you speak for yourself. Yes, sir. Huwag mo kaming idamay ng mga retirees na naman. Alam mo, pag retire ka, para kang kotse. Pag nag-retire ka, yung kotse, kahit brand new, pag lumabas na ng kasa yan, depreciated na kami. Yes, sir. Hindi na kami ganun ka-influential. Yes, sir. Saka yung mga bata, nasa serbisyo, hindi mo malaman, hindi mo masabi kung anong nasa isip nila. Yes, sir. Pero may mga sarili-sariling agenda rin yun eh. May mga future na inaalagaan yan. Bago sumalang sa ganyan yan, hindi mo madaling isalang. Although, ang kwan dyan na maraming utang na loob yung mga pati kami retirees, the former president, dahil lumaki pension. Yes, sir. Dati mas malaki pension ng mga bagong retire sa amin. 20 plus kami, yung retire, yung maabot na si Senko. Kaya in-adjust kami. Pero just the same, yung kung na yan is, hindi lahat ng tao makukuha sa kuwang. Yan namang mga nasa military, and police, they're thinking individual. Ang lahat kami, ang ginuha namin, sana cooler heads will prevail. Na kasi nagugulong ang nagsasuffer dito bayan eh. Yes, sir. Tama po. Nagsasuffer dito bayan, yung ordinary citizen. Mga paratang ni former President Duterte kay BBM. Ang pagkakabanggit ni dating Pangulong Duterte na si BBM ay bangag at gumagamit ng droga ay isa sa mga paratang na may bahid ng paninira sapagkat makikita natin na ang mga paratang di umano ay nakikita ni dating Pangulong Duterte sa drugs watch list. Ang paratang na ito ay nag-iiwan ng malaking katanungan sa bawat Pilipino. Una, kapag ba kaibigan mo ay hindi mo isusuplong sa batas, ganito ba ang isang leader na pinaniniwalaan natin? Pangalawa, kung tunay ngang totoo ang paratang ni PRRD labang kay BBM, ano ang gagawin mo bilang tagapagtupad ng batas? Pangatlo, ang dating Pangulong ba ay nasa tunay na katinuan? Kapag hindi mo nakuha ang gusto mo, ay mag-aartikang parang bata at babanggitin mo ang mga paratang para makaganti lang? Pang-apat, kapag nawala sa posisyon si BBM, sino ang papalit? Yan ay ang mga katanungan na dapat natin itanong kay PRRD sapagkat hindi tayo republika ng mga maninira at mga tanga at paniniwalaan lamang natin ang mga tunay na nakikita natin. So tingnan nyo mga kaabayan, so sino tuloy dito ang nagmumukhang sinungaling? Diba? So ang problema kasi dito ni PRRD ay nakikinig siya sa mga sulsul po doon sa mga nakapalibot sa kanya, kay mga lipores, even doon yung mga vlogger, yung mga baniteros makaabayan, mahilig naman ho yan sila na magsusul po doon kay PRRD. Kasi nga siyempre malapit po yung mga baniteros doon po kay PRRD at saka pati po yung mga lipores niya na nasa gilid, sila si Roque, sila si Panelo, at saka pati yung iba na mga kaabayan, yung mga vloggers, sila kasi isa dito sa nagsulsul po kay PRRD. So yan ang problema tuloy, nagmukhang tanga tuloy si PRRD makaabayan, di ba? So ngayon, ako po talaga dito, yung nahihiya po sa ginagawa ngayon ng mga DBS vlogger, yung mga fentanyl vloggers makaabayan, na lagi pong sinasabihan si BBM na bangag daw. Well, sino ba dito yung bangag?
Di ba? Please comment down below. At saka before tayo mag-jump po sa ating next topic mga kababayan, well, shout out muna natin. Nandyan po kasama natin si Sir Leonardo Manansala, Emiliano Barcial Jr., Liza Thomas, nandyan po si Teresa de la Cruz, Arales Carlinga, Julo or Julo Tabios, Jana Matienzo from Cyprus, Teresita Bihasa, Florida Greenfield. Nandyan po si hi to Jeriel and Jimboy ng Cute Cebu City. That is greetings from Rodolfo Randada Rabor of Cavite. And hi to Evelyn Garcia. Nandiyan po si Ashen, si Biyahe ni AJTV from South Korea. Hi to Oscar Buenaobra. Ryan World Begins from Virginia, USA. Well, siya nga pala, Ma'am Ryan. Nakita ko na po yung vlog mo. Lifestyle vlogger nga pala makabayan si Ma'am Ryan. Lifestyle vlogger, nakita ko sa kanyang vlog, yung pinaka-latest na is nagwalis siya sa kanilang bakuran. Nagwalis at saka yung ibang vlog niya, nandun po sila sa yung christening yata yun, christening. Then ibang mga vlog niya, mga luto-luto makabayan. So again, congratulations po kay Ma'am Ryan. And also, shout out po natin si Ma'am Kaklia, nandiyan po si Beer, Redler, si Trexie, Sir Lowe, Ma'am Bless, Sir Didi, Sir Paul, Ma'am Milans, Lily, Carmen, Judy, Don Kings, Redwan, J. Cabal, Lentek Power Force Team. Hi to Aiko, Pax, JCC, Elzar, Wenzel Paises, Lady Net, Sir Castillo, Sir Golfy, Tata Emic, and Tata Jackfers of Jackfers family. At syempre, nandiyan po si Luis Nabasero and Munez Borromeo. Okay, so ito na po yung update sa issue ng PCSO makabayan, hearing po doon sa Senado. First time ko talaga, ulitin ko lang po, first time ko talaga nakita na pinagtanggol po ni Senator Raffy Tulfo si PBM. So for more details, let's watch this. Isa lang ang pwedeng humawak niyan at mag-open ang system, and of course may testigo once in-open na yung system. Okay ba yun sa inyo? Baka po kinakailangan hindi lang isang susi, baka kailangan dalawa, tatlo, apat, 5 susi. Para marami talagang susi. Pag maraming susi, di marami maka-access. Opo, pero kailangan po magkakasama sila para mabuksan. Yun po ang ibig kong sabihin. Hindi po pwedeng isang tao lang ang magbubukas. Okay, parang sa bangko. So, lahat pare-parehong susi nila. Hindi pwedeng isa lang magbukas. Hindi ubra yun. Dapat lahat ng may susi na yan, sabay-sabay bubuksan. Opo. At saka isa pa po, kailangan po masigurado tayo na yung source code ay walang ibang may hawak na. Okay. Yun lang ibig kong sabihin. Kasi DICT, CICC siguro. Anong opinion niyo po doon sa pinag-usapan namin? Kayo po ang expert pagdating dyan. Good morning, Mr. Chair. Very simple lang ho yung process natin. No? If you have a source code, normally the government deposits it with BSP. Kasi napakataas na security nila, naka-CCTV 24/7, and the only access is given if you have all the signatories present. So yung suggestion nyo po, dapat yung source code ay i-deposit sa BSP. At kung kinakailangan, hilingin sa BSP at dadalhin sa PCSO. If it's a suggestion that we should look into frequency, when do you need to look into the source code? Pag hindi mo naman kailangan buksan, it's just deposited there. And it is sealed by certain authorized signatories ng PCSO and its audit people. Kasi sealed siya literally in a safe box sa BSP. Attorney Pagano? Thank you, Mr. Chair. I think we should make a distinction between root access and source code, Mr. Chair. The source code under our agreement with the Philippine Lottery System provider, the source code is actually is in a sealed envelope signed by the provider and PCSO, and under the agreement is to be deposited in an escrow account with Land Bank. That is the process, Mr. Chair, which, and we've already submitted all requirements to Land Bank of the Philippines for the establishment of that escrow account where the source code will be deposited. As mentioned by DICT, it is not
something that you use every day, Mr. Chair. It's a source code, so that's like the, I cannot give an example. So what's the difference between the source code and the root access The code? root access, Mr. Chair, is the access of a certain user to the system. Like, for example, to check on how many sales there are for this 642, 649 game. So that access, actually, the highest access is given to GM Robles. And AGM. Yes, and AGM. But just to correct, Mr. Chair, when you have access, it does not mean that you can edit. It's not editable, Mr. Chair. So our apologies for the statement last time, but it is not as if when you have access, it is not a document that you can edit or I that don't you think can so. change. I don't think so. I already No, talked to an expert. Yes. Are you an IT expert? No, Attorney Mr. Lisa Grace Pagano, Chief of Staff, no, General, Mr. Chair. General Manager. No. So why are you saying that na hindi pwede? Samantalang yung nandito ka last time na hearing namin, IT expert, yung sabi niya pwede. So ngayon binabago mo. Hindi pwede. Maliban na kung magpakita sa akin ng credentials na ikaw ay IT expert. No, Mr. Chair. Then hindi ka pwede magsalita. Maybe, well, of course, the Hindi ka expert pwede here magsalita. would be DICT. Exactly. Yes. Hindi. Yung Yes. kasama niyo dito last time, expert yun eh. She declared herself as expert. Okay. Oh, ba't wala siya dito ngayon? Hindi niyo pinapasok. Hindi She niyo was pinapunta. not invited. She was not invited. Mr. Pulay. Chair, may I allow our SOCMED to Yes, speak of with course. regards kasi pioneer Ma'am agent Clarissa po yun. Imperial, social media ng Pulay. Good morning po, Mr. Chair. While we really talaga pong ina-acknowledge naman namin yung effort ni PCSO about yung bagong system na gagamitin namin, sana naman during your studies na ginawa, sana kinonsider nyo po yung mga lotto agents. We are renting po ng mga pwesto at hindi lang 1,000, 2,000. Most of us, more than 10,000. Imagine po, kung 10 months po kaming tetenga na nagbabayad po kami ng renta at hindi pa namin alam kung kailan talaga yon, talaga po nakakasama ng loob, Mr. Chair, kasi hindi lang naman po talaga 2,000 na lotto agents ang naapektuhan. Bawat isa po sa amin, at least may 1 or 2 tellers, which is sila po yung mas nakakaawa. Sila po yung mas tinamaan ng malaki kaysa sa amin. Kasi po kami, may mga ibang hanap buhay po kami. Pero itong mga lotto agents na to, like yung tellers, I'm sorry po, like po sa case ko, dati kasi marami po akong lotto. So, natanggal kasi bumaba yung mga sales, sinara ko po. Binigay ko sila sa ibang mga bagong lotto agents na kabubukas pa lang nila, 3 months, 4 months, binigyan na sila ng termination notice. Ang isang lotto outlet po, para makita po namin yung established na sales namin, we have to operate for at least 6 months to a year. Hindi po ganun kadali ngayong kumita sa lotto kasi tabi-tabi na po kami. Pinagtabi-tabi kami. Ang dami namin kakompetensya, produkto pa ng PCSO. So, ang hirap po para sa amin. Yung pong 2,000 lotto agents, may kasama po kaming mga tellers na mas mahirap pa po sa amin. Na sa totoo lang po, wala po silang kabuhayan ngayon. Wala po yung iba sa kanila talagang makain kasi wala na po kaming ipapasweldo sa kanila. I'm sorry po for being emotional again kasi more than 20 years na po akong lotto agent. And since the time na nagkaloto po yung pamilya namin, tuwing may uupong bagong GM, pag pumalpak yung mga desisyon nila, kami po yung naaapektuhan ng malaki. Nagtatrial and error sila, kami yung naaapektuhan ng malaki. Sana maintindihan po ng lahat na bilang mga lotto agents po, kami po ang nagpapasok ng pera sa gobyerno, day in and day out. But every time na may gagawin kayo mga major decision, out kami. Samantalang kami yung nasa ground. Kami yung mga tao na nakakaalam kung ano yung operation yung daily operations namin. Pag ang PCSO nasasangkot sa isang iskandalo, free po yung namin, service namin na nililinis namin yung pangalan ng PCSO for the sake na kami yung unang naaapektuhan. So,
I'm sorry po if I have to say this, pero mukhang sa tingin ko, hindi committed sila eh. May mas importante pa ba na gagawin ngayon bilang leader si GM, kundi itong matapos itong problema na to. Marami hong nagugutom sa amin. Hindi lang po kami. Sa totoo lang, ninakawan niyo po kami ng karapatan na maghanap buhay ng marangal. At kinuha niyo po sa mga mananaya namin ang karapatan na umasa balang araw, magiging milyonaryo sila. Dahil sa iskandalong ito, na kayo-kayo na lang daw ang nananalo. Sa totoo lang po, right after nung mga edited na ano yan, bumagsak po ang sales namin. Binato po yung sasakyan ko. Yung teller ko minumura ng mga tao. Bakit? Dahil dinadaya na raw. Actually po ako hanggang ngayon, I still want to believe na yung integrity ng PCSO nandyan pa rin. Kasi for 20 years, walang nilabas si PCSO na nanalo. Bakit? Dahil naniniwala kami, lahat kami naniniwalang may nananalo talaga. Ako, na-witness ko po yan kasi dati po, talagang pag nagdodraw po, may mga judges dyan, live lahat. So alam naming totoo po. Yung 400 na yon, masasabi ko po sa inyo na totoo po naman talaga yung mga nanalo na yun, hindi naman po yung dinaya. Possible talaga na may ganung manalo. Yung mga nananalo na sunod-sunod ngayon, possible pa rin po. Kaso nga lang, the way things, na nakikita namin lahat, nakakaduda na. Sobrang nakakaduda na po. And ano po yung nakakaduda na? kasi po, katulad po yan, minadali yung iloto. Diba? Hindi pa sila ready sa system. Bakit yung sistema na kahit maraming problema, maayos naman po naming nagagamit. Bakit pinalitan? Hindi po ba dapat ang ginawa ninyo? Pag upo nyo, sayang wala rito si Okay, mga GM. singit po. Attorney Pagano, yung sinabi niya kanina na every time magpalit ng administrasyon, ng management sa PCSO, na-out sila eh. Gagawa kayo ng eksperimento, kung ano man yung eksperimento na yon, at pumalpak, sa kanila ang tama. Yung kita nila ang tinatamaan. So dapat, kayo mga bagong upo dyan, kinukonsulta nyo sila. Sinasama nyo sana sila sa mga policy making. Dapat they are being consulted as well. Hindi eh. In a lot of cases, hindi kayo kinukonsulta, di ba? Gumagawa-gawa sila. Ito, si BP National President, Mr. Rogelio de Guzman. Are you being consulted sa mga ginagawang No, Mr. Chair. Hindi po. Hindi po kami kinukonsult. Actually, sir, may I say na before po mawala yung 2,000 na mga lotto agents, affected na ho sila sa sales. Talagang mababa na ho ang sales nila. Lalo na po, especially po sa Visayas, Mindanao. Dahil? Dahil po yung sales po ng lotto, 30 to 70% po sa digit game. Yung digit game po, ang nangyayari, ginagamit po ng STL. So kung may 20,000 sales ang lotto outlet, 14,000, 15,000 yan sa digit game. Kinain na po yan ng STL. Kaya ho bumagsak ang sales ng lotto. Ito po, pwede pong pagsalita ng ating President ng Mindanao. Mr. Astrid Osebana, MOCLA President. Ano sabihin ng MOCLA? Good morning, Mr. Chair. Ano sabihin ng MOCLA stands for Misamis Oriental Cagayan de Oro Lotto Agents Association. Okay, go ahead, I Mr. represent Bana. them. Thank you for this opportunity of knowing the situation in Mindanao. Mr. Chair, as far as there are two issues here that the lotto agents in Mindanao share with the lotto agents nationwide. The first one is on e-lotto. And many has been said already about the deficiencies of PCSO in obtaining the necessary requirements and procedures prior to the implementation. So we will leave that to the committee and for PCSO to rectify if there's what is needed to be corrected. But as far as the lotto agents concerned, we oppose e-lotto, Mr. Chair, because that will eventually wipe out us from business
and Lotto outlets will become useless and irrelevant. At nabanggit din po kanina ni Ma'am Clarissa Imperial or ni Mr. De Guzman, yung pagpasok ng STL, nabawasan din kayo ng... Yes, Mr. Chair. One of the reasons given by PCSO for the termination is because of the low sales. But in our situation in Mindanao, we are not to be blamed if ever our sales are down. Why? First, our service provider there, Pacific Online, it's the same provider for eLotto. When there is a downtime, when the machines are not in order, when we call them, nobody answers. It takes weeks before our machines will be repaired. So what will happen to our sales? Excuse me, Pacific Online, pakisagot. Napaka-inutil niyo po pala. Mr. Chair, meron kasi tayong logistical sa Mindanao from our hub. So, nagkaroon din ng mga resignees, yung nagkataon na wala tayong mga personnel at the time. Isa lang yung naka-assign sa Cagayan area. Kaya nagre-replace kami. It takes time to replace yung mga field service. So kailan po na magkakaroon kayo ng full staff para matugunan po yung mga problema nila? Mr. Chair, wala na po kaming staff ngayon. It's PLS na po. Na-decommission na po kami. With the introduction of the FLX, Your Honor, so the machines of being used by Pacific Online is not anymore being used. But in the past, prior to the FLX, we are using those machines, and which are defective. And there's a joke among ourselves that when we call the hotline, it's a cold line because nobody answers, and it takes weeks to. Okay. So that's the first reason, Mr. Chair. The second one is when STL was implemented, bettors of the digit games, because I would like to inform this committee that 80% of our total sales is on digit games, particularly 3D. So when STL came into the picture, naturally bettors go to STL because the minimum bet in STL is 1 peso, while the minimum bet in the Lotto outlet is 10 pesos. Aside from that, the payout in Lotto is 4,500 for 10 peso bet. In STL, for 1 peso, they are being paid 650 or 6,500 for our 10 peso bet. So nobody goes to us anymore. So, and then the so in short, Attorney Pagano, so hindi niyo po pwedeng sisihin yung mga operators ng Lotto outlets niyo kung mababa yung sales nila dahil kayo mismo ang dahan-dahang pinapatay sila sa pamagitan ng paglagay ng STL. Have they been consulted bago nagkaroon ng STL? Mr. Na Chair, napagbotohan mo ba ito? Actually, this was these are the same issues that were raised before STL was even launched, Mr. Chair. May I just, because at the time I was not yet there. Kailan na-launch yung STL? 2000. Okay, I know it was before your term. Yes, I understand that. But actually, Mr. Chair, all those sentiments regarding STL were already raised during the STL, during the hearings. Anyway, sorry ma'am. In short, tama nga naman naintindihan ko sinasabi nila. Kayo dyan sa PCSO, come and go kayo eh. Diba? Sila nandyan na eh. For so many years, dekada na. Yun ang hanap buhay nila eh. Kayo, darating kayo dyan, masisiga-sigaan, gagawa ng experimental na mga polisiya, tinatamaan sila dahil at hindi sila kinukonsulta. Dapat magkaroon mo lang kay paggala na konsultahin sila dahil sila nga ang nagpapayaman sa PCSO. Sila yung nagde-deliver ng pera sa PCSO. Sila yung mga kalabaw ng PCSO. And yet, pagdating ng oras, hindi sila kinukonsulta. Ang masaklap pa, sila pa ay pinaparusahan kapag low ang sales at napapasara. God damn. At kagagawa nyo yun kung ba't bumabang sales nila. Dahil naglagay kayong panibagong sugal. Pag may panibagong sugal, panibagong kita. Hindi lang sa PCSO. God knows kung sino pang mga kumikita. Yeah, Mr. Chair, if I may add, there's a third reason. Before, STL is prohibited to play Lotto games, particularly 3D, because 3D is a Lotto game. Ano po yung 3D? Yung short race, it's a digit game, Your Honor.
the Suertres, the 3-digit games. 3-digit, Yeah, okay. that's called 3D. And previously, STL is prohibited to play 3D because that is a lotto game. Ngayon? But now, they are now allowed. Kailan pa po ito? This administration, Your Honor. Okay. That's why, wala na naiwan sa amin, Mr. Honor. So, Attorney Pagano, bakit pinayagan na mapunta sa STL yung 3-digit game na dapat hindi? Ito pala ang isa pang kumakain sa kinikita ng mga lotto agents. This was approved by the Office of the President, Mr. Chair. Come on. Yes. Come on. Yes. Come on. Yes. Do you think I'm stupid? Yes. Siyempre, kayo po ang nagpipid niyan. Whatever you feed to the Office of the President might say, yes. Kayo po dyan sa mga Board of Directors ang gumagawa ng polisiya. Don't tell me sa Presidente BBM ang nagdeklara. Anong pakialam ni Presidente BBM sa mga polisiya sa Lotto? He's so busy with bigger problems that we have in our country. AGM. Not the 3-digit game. Don't tell me na si President BBM ang may pakana na yung 3-digit game ilalaro na sa STL. No. Kayo po dyan, mga Board of Directors, ipinid nyo po sa Office of the President. Natural yung Office of the President, siguro through the ES, pipirma yan kasi sinubo nyo sa kanya eh. Sinabi nyo, nagkaroon kami ng board resolution, aprobado na itong 3-digit game ilalaro na sa STL, isinubo niya sa office ng President, nandiyan sa desk ES, pipirma niyan. Galing sa inyo, manggagaling sa inyo. Don't tell me na manggagaling kay Presidente mismo yung idea. Kaya nga sabi ko, I'm not stupid. Yes, tama po yung sinabi ni Senator Raffy Tulfo mga kababayan na kung saan si BBM napaka-busy ho niyan. Meron po yung pinagtuunan talaga ng pansin na napaka-importante than the PCSO. Bakit nasabi po ng taga-chairman, yung chairman po ng taga-PCO na may alam daw dito yung presidente? Kasi nga, nirevise ho yung IRR ng STL mga kababayan, that is 2022. Kaya nga nasabi niya na may alam po si BBM. Pero alam niyo po, dapat ang sisisihin dito, ito pong si little girl mga kababayan, yung si GMA. Bakit Sir Ivan? Kasi nga nag-start po yung STL sa panahon po ni GMA mga kababayan. Yes, di ba hindi po nasagot? Tapos nagtanong pa siya sa kanyang tauhan sa likod kung kailan nag-start po yung STL. Nag-start po yung STL 2005 mga kababayan. Yes, nag-pilot test run sila 2005. Then after that, nag-release sila, nag-implement sila sa iba't ibang lugar 2007. Panahon po ni GMA. Pero bakit hindi alam mo yon ng chairman ng taga-PCSO mga kababayan? Di ba? Nakatawa talaga eh. So anyways, jump po tayo sa ibang usapin. Ipapakita ko na sa inyo dito yung balita tungkol dito sa SMNI kasi sila po yung magmamakaawa na kay PBBM Makabayan. So for more details, let's watch this. Nag-file po tayo ng apela sa Office of the President kasi na-denied yung motion for reconsideration natin sa MTRCB, yung kaso po ng Laban Kasama ang Bayan ni Ka Eric and ni Yusek Lorraine Badoy and yung gikan sa masa of former President Digong Duterte and Pastor Apollo Kibuloy. Nag-file po tayo ng apela sa Office of the President. So this time, we will know kung ano talaga stand ni President Bongbong Marcos about SMNI. Kasi, of course, daming haka-haka na kaibigan daw, may nagsabi naman hindi. But we will know, in this case, sa pag-file natin ng apela sa Office of the President, sa opisina mismo ni PBBM. Ito hong nangyari at nangyayari sa SMNI na pag-aari ni Apollo Kibuloy. Nagmamakaawa na sila sa Korte Suprema. Humihingi na sila ng tulong sa Korte Suprema dahil lahat ng kanilang issue o lahat ng problema nila, natalo sila. Lahat ng kanilang nilapitang opisina ng gobyerno, talo. Sa Kongreso, talo sila dahil pinasuspindi nga sila. Sa National Telecommunication, wala rin nangyari. Pinasara sila. MTRCB, wala rin nangyari. Natalo rin sila. Kasi doon po sa pagsuspindi ng NTC, nagpal sila ng motion for consideration, tinatanong lang nila, hindi binaliwala yung motion for consideration, sa halip ay sinuspindi pa uli sila. Indefinite yung pagsuspindi. Matapos yung 1 month, dahil nagkaroon ng violation, dahil sa probinsya, nag-ere sila kahit suspendido, kaya ginawa sa kanila, indefinite suspension na po sa buong bansa kung saan sila merong
operation. Sa MTRCB, ganoon din. Nagtatanong din sila kung anong kailang violation, yung mga motion for consideration, nireject din. At merong another 28 days na suspension doon sa dalawang program. Nagpunta sila ng Korte Suprema at kinu-question nila sa Court of Appeals. Ito hong mga ginawa sa kanila. Okay? Wala rin nangyari. Nireject din, hindi sila kinatigan, talo rin sila. So lahat ng pinuntahan ng mga abogado ng SMNI, NTC, MTRCB, CA, Court of Appeals, talo. Kaya ang kailang pinuntahan ngayon ay Supreme Court na lang. Humingi na sila ng saklolo. Ayan malaking aral ito sa kanila at sa iba pang mga nasa sa industriya ng broadcast. Kasi alam po ninyo, inuulit ko, hindi naman tayo nagmamagaling, ang frequency, ang prangkisa, temporary lang yan, pribilehiyo lang yan, ay binibigay ng gobyerno through Congress and Senate. Ang frequency ng radyo at TV, pribilehiyo lang din yan dahil pag-aari yan ng NTC, ng gobyerno. Kaya dapat, pagka ganyan ang pinasok niyong business, lalagay sa lugar. Hindi dapat maging oposisyon, hindi dapat maging panira, dapat may mga limitasyon. Hindi pwedeng gamitin ng malayang pamamahayag na walang gagawin kung hindi paninira, kung ano-anong mga below the belt. Talagang masisilip at masisilip ng Kongreso at ng NTC yan. Yan ang nangyari sa SMNI. Sinilip ng Kongreso, nakita nila ang maraming violation doon sa kanilang prangkisa. Hindi pa nga tapos yan, magkakaroon ulit ng hearing anytime ngayong February. Tapos ay na nga, sinuspindi na nga ng ilang sunod. Ang nakakagulat dito, hindi kasi alam ng mga abogado at ng SMNI kung ano kailang violation. Kasi ayaw nilang tanggapin yung sinasabi ng Congress na violation nila. Ang kaya pinaglaban, wala silang violation. Pwede ka ba namang suspindihin ang walang violation? So, ako naniniwala kasi sa kahit anong antas ng labanan, mga gobyerno o pribadong sektor, dapat alam mo yung problema para alam mo ang solusyon. Hindi alam yata ng mga abogado ng SMNI at saka ng SMNI mismo kung ano yung kanilang violation kasi hindi nila mabigyan ng solusyon. Kaya ang lahat ng kanilang apila, matapos silang masuspindi, nag-apila, lahat nireject Supalpal sila ng kanilang ninalapitang mga opisina, ultimong Court of Appeals. Kinatigan ng Court of Appeals ang NTC dahil mayroong jurisdiction ang NTC sa pagsuspindi sa kanila. O yan, ngayon, Supreme Court, the higher court of the land, yan na yung pinakahuling pupuntahan nila. Pero ayaw ko nang paunahan kung anong gagawin. Pero ito lang po yung aking sariling opinion, interpretation. Sana po maging open lang tayo rito. Kailangan dito bukas sa katotohanan. Sa lahat ng mga galaw, dapat kasi issue lang. Walang mga personal at walang mga advocacy na parang sinasapawan ng gobyerno, sinasapawan ang iba na lalabag sa prangkisa. Ganun kasi ang style ng kailang broadcast Ako kaya ko alam kasi nung nandun ako, hindi naman ganun Pero nung umalis ako, nag-iba na yung galaw nila na para bang sila na yung hindi ko alam hindi ko may describe kung anong klaseng broadcast business. Hindi ko alam kung anong klaseng pag-broadcast. Kasi ako sa tagal ko na sa broadcast industry, broadcast business, hindi naman kasi, ang broadcast kasi, mga gobyerno, pribadong sektor, issue lang. Hindi natin pwedeng pangunahan ng gobyerno, hindi mo pwedeng gamitin ng personal o advocacy na maninira ka sa tao para lang ma-justify mo yung advocacy mo. Kasi ang lehitimong broadcaster or mamamahayag, may mga limitasyon po ang galaw niyan at mga sinasabi. Pag naging below the belt at personal ang advocacy or kung anumang mga ginagawang parang hindi na trabaho ng media, ay talagang lalabag po yan sa mga batas. Kaya dapat huwag kalimutan ang franchise law. Ang linaw-linaw po ng batas na yan. Nandoon ang mga dapat sundin. Pag lumabag ka doon, talagang ipapatawag ka ng Kongreso dahil yan ang trabaho ng Kongres. Mag-issue ng
franchise law kung kinakailangan. I-renew kung kinakailangan. Pero kung may mga paglabag, may karapatan din silang ipatawag ka at pagpaliwanagin ka. At pag napatunayan na may paglabag ka, may karapatan ng Kongreso na ikaw ay suspindihin. At ang mag-i-implement niya na Executive Department tulad ng National Telecommunication. Ganyan nangyari. Ganun kasi, hindi ko pwedeng pag nabigyan tayo. Parang driver's license yan. Magmamaneho ka. Pag binigyan ka ba ng lisensya ng LTO, parang bahala ka na sa buhay mo. Kahit saan, pwede kang dumaan. Kahit anong klaseng pagmamaneho, gagawin mo sa kalye. Hindi. May limitasyon yan. Kahit professional o unprofessional o professional o non-pro na mga driver's license na binigay, susunod ka sa rules and regulation. Susunod ka sa batas trapiko. Kung hindi, mahuhuli ka. Pag madalas may violation ka, pwede rin i-revoke yan. Ganon din ang franchise law. Pag hindi sumunod, pwedeng i-revoke. Pag hindi ka sumunod sa nilalaman niyang batas na yan, may pananagutan ka. Ayun eh. Ayun ho yung nakapagtataka until now, hindi matanggap ng SMNI at ng kanilang mga abogado at sila na sila may violation. Kaya sabi ko, mahirap yan. Hindi nyo alam ang solusyon kasi hindi nyo alam kung ano yung problema. Kung tinanggap nyo na kayo may violation, alam mo na kung ano ang solusyon. Eh until now, ang dating ng mga paliwanag nila, wala daw silang violation, ay bahala kayo. Ayan, Supreme Court na lang ang pupuntahan. Kaya mula sa Kongreso, Executive Department, nasa judicial na. Natalo na nga kayo sa CA. Ayaw ako kung ano mangyayari sa Court of Appeals. Ayaw natin pangunahan. Okay, so yan po ating nakalap ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin at programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Diyos Ama, maraming salamat sa pagbibigay mo po sa amin ng isa pang magandang araw. Panginoon, bago namin simulan ang araw na ito, ipagtatapat namin sa iyo ang lahat ng aming mga kasalanan laban sa iyo. Patawarin mo po kami at linisin mo kami. Panginoon, mula ngayong araw, pinipili naming huwag mag-alala tungkol sa mga bagay na hindi namin kontrolado. Inilalagay namin ang lahat sa iyong mga kamay dahil hindi kami makakaasa sa aming sariling lakas. Pakiusap, pangunahan mo po kami. Idinadalangin ko sa pangalan ni Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kabayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara! BBM Sara! Pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara! BBM Sara! Para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara! BBM Sara! Walang imposible na kapag nagsama-sama.